Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Allen. Dati po akong estudyante sa Polytechnic University of the Philippines. Na-recruit po ako ng League of Filipino Students o LFS noong first year college pa lang po ako, October 7 po yun, 2014. Pagkatapos po nun ay ni-recruit din ako sa underground organization na KMO Kabataan Makabayan. Binigyan din po ako ng mga pag-aaral sa ilalim ng PADEPA upang sa demokratikong paaralan tulad po ng MKLRT, Maikleng Kurso sa Lipunan ng Rebolusyong Pilipino, ESCO, o Espesyal na Kursong Masa at ARAC o Araling Aktivista. Pagkatapos po nito, 2015, diyan na po ako nakakuha ng mas mataas na antas pa po ng pag-aaral tulad ng BPC at IC, yung Basic Party Course po, Intermediate Party Course po. Ito po yung mga pag-aaral na ini-introduce na po sa amin yung ideolohiyang MLM o yung Marxismo, Leninismo at Maoismo. Dito na rin po na panahon na recruit ako una bilang isang KK o kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas at na-promote po ako bilang alternate committee member ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. 2016 po, naging ganap na kasapi na po ako ng Partido Komunista ng Pilipinas at naiangat na po yung posisyon ko bilang isang KT member o sa komiteng tagapagpaganap ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. Bago po mag-eleksyon ng 2016, nagbaba po ng direktiba yung mga nakatataas na organo sa organisasyon na lahat daw po ng KM o Kabataang Makabayan at lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas ng PUP ay kinakailangan na sumuporta at ikampanya ang party list ng mga kabataan na Kabataan Party List. Ipiniliwanag po sa amin yung kung bakit po namin kinakailangan magkaroon ng posisyon sa Kongreso. Kinakailangan daw po namin magkaroon ng posisyon sa Kongreso hindi dahil naniniwala po kami na may makukuha kaming totoong panlipunang pagbabago sa pagsali sa eleksyon, kundi kinakailangan namin makakuha ng pwesto sa Kongreso para maisiwalan daw po di umano ang kabulukan at kakulangan ng gobyerno mula sa loob. Ngayon po, pagkatapos po noon, nanalo ang Kabataan Party List, nakakuha po ng isang seat, nanalo po si Miss Sara Elago. Nung panahon din po yun, bago magpasukan ng June, nagkaroon po ng meeting yung komite ng partido sa loob po ng PUP at napagkaisahan na kami po sa aming kolehiyo, sa halip na LFS po yung dadalhin naming legal na organisasyon, ginawa na lang po ng Kabataan Party List ang dadalhin po naming legal na organisasyon para ma-maximize lahat ng mga kabataan na na-recruit sa Kabataan Party List sa kasagsagan po ng kampanya. Ngayon po, after po nun, nagpatawag po ng National Congress ang Kabataan Party List. Isa po ko sa mga nakadalo. Isa po sa mga naging tagapagsalita namin doon ay si Sara Elago. At isa sa mga pangunahing agenda, syempre po, yung pagkakaroon po niya ng inspirational talks, pag-consolidate sa aming mga pwersa na una pagka-congratulate, nanalo sa eleksyon, pero ang kakulangan po namin doon na bakit daw po sa kabila ng napakarami namin na-recruit na kabataan para sumali ng Kabataan Party List, bakit kakaunti lamang yung mga na-recruit namin sa Kabataang Kabayan. After po noong 2016, 2017 po, pagkatapos ko po maging aktivista sa loob ng 3 taon, nakapagpasya na po akong sumampa sa kabundukan at sumapi sa NPA o New People's Army. Sumabay po kami kasama ng mga kasama ko rin ng mga estudyante mula sa PUP, UP at iba pang mga universidad sa Maynila. Papunta dito sa Mindanao, ang sinakyan po namin yung bus na papauwi dito sa Mindanao kasama po ng nagmanilakbayan ng mga lumad sa Maynila. Ang una po namin binabaan dito, pagdating po namin sa Mindanao ay dyan po kami sa UCCP Haran. At pagkatapos po, nag-standby po kami ng mga 1 linggo dyan po sa Tagum hanggang sa tuluyan na po kami nakapasok doon sa unit ng NPA sa Bukidnon po. Doon po nakapagpasya po ako mag-full-time. Pinagkalat-kalat po kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ako po napunta po ako sa isang unit ng Hupo sa Compostela Valley. Doon po, ang naging posisyon ko po doon ay GP o Giyang Pampolitika.
ang pangunahing trabaho po nun ay siguraduhin yung pang-ideolohiyang paninindigan ng mga kasama sa gitna ng digmaan. Ngayon po, mga ilang buwan lang po ako tumagal doon at napagpasyahan ko po doon na bumaba na at eventually nag-surrender din po ako kasi sa loob nakita ko po yung totoong itsura po ng organisasyon na labas doon sa mga itinuturo nila sa libro kung ano dapat ang isang Partido Komunista ng Pilipinas kasi nakita ko po kung gaano ko walang puso talaga yun sa loob ng organisasyon. Kaya po noong December 2018, nakapagpasya na po ako mag-surrender sa ilalim po ng 75th Infantry Battalion po. Yun po. Yung sinabi mo kanina, ma'am, na yung naging turning point mo nung pumalas ka sa Kilusan, yung nakita mo, yung nandun ka na mismo, naka-immerse ka na doon sa may Compostela ba yun? Yung sabi mo parang walang puso at saka hindi na naaayon doon sa itinuturo sa libro. Pwede mo bang paki-expound ba? Meron ka bang napansin nga ito mga human rights violation? May isang specific po kasi na pangyayari bago po umalis. Kasi nakalimutan ko lang po kung anong unit ng sundalo yung nakabangga namin. Pero last po kasi no March 28 po, di ba, ay anibersaryo ng buo ng New People's Army. March ng 2018, hindi na po kami nakapag-celebrate nun ng anniversary ng Hukbo dahil nga po inatake na kami ng mga pwersa ng sundalo. Pagkatapos po, may naranasan po kami na may isang team ng mga kasamahan namin na pinalabas para harasin yung mga sundalo na sumusunod sa amin. Tapos, nagkaroon po ng maling command. Kasi parang sabi po ng command, birahin na, isa ka ng motor na buwagi, mauna na. Tapos, syempre po yung mga nasa field, hindi naman nila alam talaga kung sino yung target. Ang sabi ng command, barilin na yung dadaan. Nagpaputok na po sila sa unang dumaan. Tapos, nakita na lang po ng mga kasamahan na yung mismo napatay nila, yung parang nung umaga, inutusan lang na bumili ng mga supply namin na masa pala namin. Tapos, ang paabot po nun sa mga kasama na huwag niyo muna ipagsasabi sa kahit sino nating mga kasamahan na tayo nakapatay niya na papalabasin natin mga sundalo ang nakatira niyan. Doon ko po napatunayan na, kasi ang dati sinasabi nila parang ang mga masa daw po nagiging parang parang walang bilang ang buhay nila dahil naipit sila sa digmaan tapos palaging ang sundalo ang nakakapatay sa masa. Pero doon ko po na-realize na hindi lang pala sa mga sundalo yung nangyayari kasi kahit sa loob, nangyayari po yun, pinagtatakpan po ng mga kasama yung mga totoong, mga ganong klaseng katotohanan. Yun po. Salamat. Next, si Armando Filipito of Project Pilipinas. Okay, Ma'am Allen. Ma'am, tanong ko lang po kanina kasi nabanggit mo kanina si Miss Sarah Laro. Ma'am, tanong ko lang po, gano'n po kayo ka-close, ma'am? Hindi po kami close na, as in dikit. Kasi po, nakilala ko po siya, bali, nasa national na po kasi siya, tapos ako member lang. LFS pa po ako noon, never pa po ako ng LFS noon, hindi pa po siya representative ng Kabataan Party List. Siya pa po yung presidente ng NUSP, o National Union of Students of the Philippines. Nakikita ko lang po siya sa mga rally, ganyan, isa sa mga kasama, tapos hanggang sa naging representative nga po siya ng Kabataan Party List. At nagkaroon lang po ako ng personal encounter sa kanya, yung katulad po nung binanggit ko kanina, isa po ako sa mga naipadala dun para sa naganap na National Congress ng Kabataan Party List, kung saan isa po siya dun sa mga naging tagapagsalita. So, ma'am, wala po ba kayo parang personal na pinagsamahan nito within sa samahan? Wala po kasi nagbigo po kami ng collective. Bali, sa loob po kasi ng organization, parang kanya-kanyang collective po yan. Ako po nasa teritoryo, ibig sabihin po, territorial yung ino-organize ako. Halimbawa po, ang teritoryo po namin dahil sa PUP ako, ang teritoryo namin sa loob po ng PUP. Tapos si Sarah Elago po kasi nasa national siya, ibig sabihin pangkabuong saklaw ng mga kabataan sa buong Pilipinas po. Parang sila lang yung nagsisiguro na sa bawat eskwelahan nakakapag
nakapagtayo talaga kami ng mga chapter ng iba't ibang legal mass organizations po. But with regards to the recruitment po sa inyong hanay, ano po yung involvement na doon? Pakingina po yung tanong. Yung paghihikayat po ng mga members ninyo na sumampa sa Kilusan. Ano po yung involvement nito? Ni Misa. Bali po kasi, syempre po sa loob kasi ng organization, hindi naman po yan talaga vulgar na nagpapakilala kami bawat isa na, ako kabataan mo kabayan, ako siya kabataan mo kabayan siya. Kasi nung una pa lang po, pag-recruit pa lang sa akin, ang orientation po sa akin nag-recruit sa akin. Kahit sino magtanong sa'yo, hindi mo sasabihin na kabataan mo kabayan ka. Halimbawa, kahit alam mo nakasamahan niyan, tinanong ka, kabataan mo kabayan ka, hindi ka sasagot ng oo o hindi. Ang isasagot mo, ano yun? Parang hindi mo ipapakita na may alam ka tungkol sa kabataan mo kabayan. So, yun po yung una pa lang, parang pinapakita na sa amin na underground talaga siya na walang ibang pwedeng makaalam na PN ka. At ganoon din po syempre sila ni Sara Ilago na yung pagiging kabataan mo kabayan nila, hindi po yun ipinagkakalat sa iba. Ngayon, malalaman mo na kabataan mo kabayan siya kasi po, halimbawa po, nung National Congress, legal po yan na pagtitipon ng kabataang party list. Pero bakit hinihingan kami ng data kung ilan na sa mga recruit namin ng kabataan party list ang na-recruit na namin ng kabataan makabayan? Based on my personal experience po yan. Yun po, isa po nakasulat po yan sa mga agenda namin na bilangin kung ilan na yung mga na-recruit ng kabataang makabayan sa mga na-recruit namin ng kabataan party list nung panahon ng pangangampanya namin sa election. Okay. Nag-monitor po ngayon si Miss Sarah po sa live na inisip ko. Ano po yung masasabi niya sa akin? Hi, Miss Sarah. Ang sarap po ng buhay niyo kasi pare-pareho naman tayong mga aktivista, mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pero sana maawa lang din kayo dun sa mga nanay na naghahanap na ng mga nakakatulad ko dati. Nanin lang nyo din para mapasama sa NPA habang kayo po nandyan sa mga kwarto ninyo, nagpapa-aircon, may yung mga magagandang sasakyan. Sana lang po, tigilan nyo na yung panloloko nyo para sa mga kabataan katulad ko kasi napakarami na po ng buhay na nasira dahil po sa mga propaganda ninyo. Isa na po ako doon kasi ngayon ko mas na-realize nung may anak na ako na kung gaano kalaking oportunidad yung sinayang ko sa buhay ko noong mga panahon na pinag-aaral pa ako ng mga magulang ko na nagsusumikap sila para kapagtapos ako ng pag-aaral pero mas pinili kong maniwala din sa mga propaganda nyo. At ngayon, ayan, isa ako sa mga nagpuyat nung election ng 2016 magkabit sa mga poster ninyo pero sino ang hayayang kaya anong kalagayan ngayon? Di ba ikaw? Ako nakamaskara, nagtatago kasi natatakot ako na papatayin niyo ako. Dahil nagsisiwalat ako ng mga katotohanan tungkol sa inyo. Habang yung anak ko, hindi ko alam kung may magandang kinabukasan ako mabibigay kayo. Ang sarap lang ng upo nyo dyan sa mga opisina ninyo. Kaya sana, tigil-tigilan nyo na yung pagsasabi na walang paghuhugas kamay. Tama na, tayo nyo pa yung virus eh. Tama na. Ayun lang po, para kay Sara Ilago.